So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, seryoso po talaga ang ating Presidente Bongbong Marcos na panagutin ang mga individual na sangkot po dyan sa maanumalyang flood control project. So, kanina po, nagsalita yung Malacanang na pananagutin ang mga tao na nagnakaw, umabuso at nangurakot gamit po yung mga proyekto po na yan. So ang sabi kanina sa Malacanang na walang sasantuhin kahit sino. Kaibigan, kamag-anak o kaalyado man, kakasuhan daw po. So ako naniniwala po ako sa presidente at hindi po tayo nagmamadali. Kasi in the first place mga kababayan, 2 linggo pa lang eh. Siyempre kapag nagbibuild ka ng kaso, kailangan talaga dito tumbok na tumbok at marami kang ebidensya para sigurado po yung guilty verdict. Meron naman po kasi nakakasuhan mo pagkatapos ang ending, not guilty naman po. O, di ba? So, para makuha natin yung point mga ka-Streetwise ito, balita ito, from Inquirer ko ata nakuha to, no? So, luxury cars, ghost project, Marcos wants lifestyle check, in DPWH probe. So, may lifestyle check na mangyayari. So, sana, pati mga politiko, sana meron, no? Continue natin, sige. Sasabihin naman dito eh. So, sabi dito, walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man na na-involve dito sasampahan ng kaso. Kung sino ang ahensya na dapat magkaroon ng lifestyle check, gawin po nila. So, ang pagkaintindi ko nga po kanina sa press con nga ni Claire Castro, kada ahensya po na posibleng merong trail ng pangungurakot dyan po sa DPWH, sa flood control project po na yan, magna-lifestyle check po sila. Okay. So, para mas malino mga Streetwise, panoorin na lang po natin yung video ni Claire Castro kanina. Sige ito. Niyang press corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Actually kasi mga kababayan, putulin ko lang saglit, no? Alam naman po natin, na yung pangungurakot po diyan sa flood control project po na yan, hindi po ito magagawa ng isang tao lang. No? Malaki po talaga yung posibilidad na maraming mga involved na engineers, contractor, pati politician. So conspiracy po ito. Sabuatan po ito. In my own opinion, napaka-unfair naman po kasi mga kababayan na kung ang ending ng pala nito, tatanggalan po ng prangkisa or ng lisensya yung construction company o kaya yung mananagot lang po, construction company lang. Dapat po talaga may politikong mananagot dito. Hindi po mangyayari po yan, hindi po maglalakas loob yung mga contractor po na yan na magnakaw po kung wala pong sangkot na politiko dito. So, sobrang basic po nun, no? Sige, continue natin. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo. Sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw Marikina. Toby Chanko. Marikina. matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taumbayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo Ito magandang tanong nito sige. mismo sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidimanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Yan so malino mga kababayan, galing po ito kay Claire Castro. So, walang malapit sa puso,
walang kaalyado. So, ibig sabihin, pag sinabi mong kaalyado, politiko po yun. Di ba? O pwedeng appointee. O, di ba? Pero ang point natin dito mga ka-streetwise, no? Ako, no, naniniwala po. Ito yung sinasabi ko madalas eh. Hindi po talaga sapat dito na ganito yung presidente. Dapat po talaga may managot dito. No? So ngayon, medyo maganda po itong pakinggan sa ngayon na walang sisinuhin ng presidente. So ang hinihintay na lang po natin dito, no, yung resulta. Ulitin ko lang mga kababayan, no, tayo po, hindi po tayo nagmamadali. No? Kasi yung pag-file po ng kaso, matagal po yan. Yung pag-gather po ng ebidensya, matagal din po yan. No? So, ngayon, ang point ngayon natin dito, kung nag-iimbestigan na po yung presidente ngayon, ang malaking tanong ko talaga dito, bakit pa nag-iimbestiga yung Senado? Kasi, ito malinaw naman mga kababayan, sabi po ni Ping Lacson, malinaw na sinabi ni Ping Lacson na talagang merong sangkot na mga mambabatas. So pag sinabing mambabatas, congressman tsaka senador po yun. Ang nakakatawa dito, kung merong sangkot na senador dito, bakit walang tinuturo itong si Marcoleta doon sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing? At magkakaroon pa sila ng hearing next week, pagkakaalam ko. Oh. So, ito yung mga question ko dito mga kababayan. Kasi, ang point natin dito, hiwalay po kasi na investigasyon po ito. Yung investigasyon po ng presidente, ang ending po nito kaso. Ang investigasyon naman po ng Senado, wala namang napapakulong dyan. Meron dyan contempt lang. Hanggang contempt lang. Pero ang ending naman po talaga kung bakit nag-imbestiga yung Senado in aid of legislation. O ngayon, wala na ngang makukulong dyan sa Senado bukod sa contempt na nga lang. In aid of legislation na nga lang yung hearing nila. Bakit hindi pa nila ituro kung sino yung mga senador na sangkot po dyan? O for example, ito, tingnan nyo to. Magandang. Ito paano, DPWH risks of corruption. Ito po, sinabi po ito ni Digong no 2020 pa. Panahon na pandemic. So, ibig sabihin nito mga kababayan, no, nakafocus itong Blue Ribbon Committee ni Marcoleta sa corruption na nangyari po sa PBBM admin. No? Ang problema nga natin dito, andyan na yung presidente. Nag-iimbestiga na nga, may kakasuhan pa. Pero ito namang sa nangyari po kay dating Pangulong Digong, dapat ito yung imbestigahan ninyo. Kasi ang point dito, ito nakuha niyo yung point. Ang gusto ko lang sabihin dito, bakit iimbestigahan pa nila Marcoleta yung mga nangyari sa PBBM admin, nandiyan na yung presidente? Bakit hindi nila simulan nung panahon ni Digong? Habang nandiyan pa si Mark Villar, senador pa, anytime pwede niyong tawagin. Hindi yan makakapagrason na hindi siya makakapunta na keso masakit yung tiyan, na may sakit, o kaya nagbubungkal ng lupa. Ngayon habang nandiyan si Mark Villar, imbestigahan ninyo yung nangyaring korupsyon ng panahon ni Digong. Bakit kayo nakafocus dito kay PBBM? For aid of legislation lang naman po kayo. Tapos nandiyan yung presidente. Iniimbestigahan niya na yung nangyari sa admin niya. So simulan nyo dito. DPWH, nabalita to 2020. Si Mark Villar po yung ano nito. Yung DPW secretary nito. Meron pa yan dito, sabi dito, no? At katang malupit dito, no? Sabi dito ni Digong, if Congress would want to really to know ang mga project ng DPWH, meron talaga yang para sa give, no? Hindi ko alam sino. No, there is corruption embedded in the project, the DPWH. I just don't know who is involved. Tanga-tanga mo. Tingnan nyo Alam ni Digong na may nangyayaring corruption sa DPWH, hindi niya po alam kung sino. Ang tanong dito, bakit hindi mo inimbestigahan? Di ba? Ito yung pagkukulang ni Digong Meron na pala nangyari dati, ba't hindi mo inimbestigahan? Ngayon, ang gawin ng Senado, simulan nyo dun. Kasi umamin na nga si Digong. Tapos ngayon, i-effort kayo dito sa investigasyon ni PBBM. Na in the first place, bakit ngayon lang kayo nag-imbestiga? So, hindi nyo rin alam. No? Tingnan nyo to mayroon pa yan dito. Ito rin pala yun. DPWH risks for corruption per RD.
ito pa, sabi rin po ni Jinggoy ito, no? Ang nakakatawa, ito yung sinasabi ko eh. Sabi ni Jinggoy ito Ghost Project matagal nang nangyayari bago pa ang termino ni Marcos. Pero ang nakakatawang sinabi po ni Jinggoy, matagal na nga nangyayari ito bago pa yung termino ni Marcos pero wala daw po kinalaman si Mark Villar. Kaya nga sabi ko nga mga streetwise Diyan po talaga sa Senado, nagtatakipan lang po talaga sila diyan. No, meron silang unwritten rule diyan na respetuhan tayo, wala tayong sagasaan. Huwag natin sasagasaan ng isa't isa. Akala nyo di ko nahalata yan? Nahalata ko yan. No? Na meron silang unwritten rule na huwag nila sasagasaan yung kapwa nila senador. Kasi one time nakita ko nga po itong sino ba nakita ko nito? Si Rapi Tulfo na binabatikos nga po yung mga negosyong pabahay ni Cynthia Villar. So sabi nga ni Cynthia Villar, hindi ako makapaniwala na sinasabi ng kapwa ko senador yan sa akin. Di ba? At hindi lang yan yung first time ko narinig yan. Narinig ko rin po kay Drilon yan. Alam ko meron din siyang kasagutan na ganyan isang beses. So may ganyan silang may ganyan silang batas. Unwritten unwritten rule nga tawag diyan Hindi siya nakasulat pero pinapractice po nila yan. Walang sasagasaang senador po ba walang sasagasaang senador. Ano ba? Parang ganoon. So continue pa natin, no? Hindi kasi sa akin napaka-bullshit kasi nito, no? Na sinabi mo na ngang matagal na pala yung nangyayari yung Ghost Project, tapos sasabihin mo wala kinalaman dito si Mark Villar. Parang bullshit naman ito. Tapos sabi pa dito, Duterte says there are many ghost projects in DPWH. Hindi lang pala si Jinggoy may sabi nito. Si Duterte mismo. Marcoleta, bakit ito hindi mo ito iniimbestigahan? Unahin mo dito. Kasi bakit ka pa epal sa investigasyon ni Presidente Bongbong Marcos, ginagawa niya na nga. Di ba yung sa termino niya mismo? Yung panahon ni Digong, kakalimutan na lang yon? Tingnan mo, umamin na nga si Digong Duterte says there are many ghost projects. Pero ang point dito, si PBBM may ginawa sa Ghost Project, si Digong walang ginawa sa Ghost Project. Paano natin sasabihin yung fake news to? Nakasulat na sa balita to, nasa history na natin to. At yung pinaka-bullshit dito, ito nabasa ko to one time Duterte again hits corruption in DPWH project but clears moneyed Mark Villar. So may corruption na nangyayari, pero wala daw pong kinalaman si Mark Villar. So, syempre may rason dito. Tingnan nyo rason ni Digong dito Ang rason ni Digong kung bakit di raw po kasabwat si Mark Villar sa nakawan sa DPWH kasi nga daw, sabi niya, si Villar mayaman na yan. Si Secretary Villar maraming pera, hindi na kailangan mangurakot. Ang problema sa baba, malakas pa rin hanggang ngayon. Yung mga project sa baba yon. Ang laro dyan, Duterte said in the pre-recorded speech. Yun naman pala Alam naman pala ni Digong na nasa babae. So, ibig sabihin, alam ni Digong na nasa district engineer yung problema. Ba't di mo nga ginawa ng aksyon? So, Marcoleta, dapat ito yung ginagawa mo ng aksyon. Yung mga bagay na hindi pa nagawa ni Digong. Kasi po, kung pakikialaman mo pa, yung mga flood control project ngayon, sa termino ni PBBM, andyan yung presidente. Magpa-file na ng kaso. Ano ba? 51 billion pa ni Pulong. Ganun lang yon. Flood control din yun yan ang yan ang sinasabi ko sa inyo so ngayon, pero sa at least mga kababayan, ang maganda kasi dito, ako po naniniwala po ako sa sinabi ni PBBM. Naniniwala ako sa ngayon Sa ngayon, posibleng magbago. Kunwari malapit na matapos yung termino niya, pero wala pa rin nakakasuhan, kabulshitan na po yun. No? Kunwari, for example, 3 months o next year, 2026, di ba? Pag wala pa rin tayo nakukuha mga pangalan na suspect lang naman, medyo magdududa na ako ng konti. So, para sa akin, naniniwala ako sa ngayon. At syempre, pag naniniwala po tayo, maghintay na lang po tayo. Di ba? So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni PBBM na kakasuhan yung mga sangkot sa flood control project at walang sisinuhin, malapit sa puso,
kamag-anak, di ba? Parang ganun ang labas dun eh. Kamag-anak, kaibigan, o kaalyado man. So kayo ba naniniwala ba mangyayari po? Ito kasi ang point dito mga kababayan, pag to hindi po ito ginawa ni PBBM, itong pangako niya na to, ang masisira din po siya, yung ligasiya niya. Isa na nga ito sa magiging ligasiya niya, masisira pa. Di ba? So yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like po, subscribe. Kung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.